Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang mga pasok sa banga or top 10 natin dito sa Miss Grand International Swimwear Competition? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, pag-uusapan natin ngayon ang swimwear competition ng mga kandidata dito sa Miss Grand International kung saan ginanap nga kahapon dito sa Intercontinental Hotel Wahin. Ang bongga-bongga ng view ng Intercontinental poolside nila dahil sobrang panalo. Panalo kasi syempre kita mo din yung beach, di ba? Tapos ang ganda ng runway nila, talaga paikot talaga na bonggang-bongga na sobrang ang haba ng lalakaran ng mga girls. At hindi lang yan, syempre, tinitignan din natin dito kung sino nga ba ang maganda at bongga ang hugis ng katawan, bongga ang mukha, bongga ang kagandahan. Syempre, ano yan kumbaga, pag tinignan mo total package, bukod doon, syempre, titignan mo din yung performance din ng girl. Swimwear. Pag sinabing swimwear, syempre titingnan dyan yung ganda ng katawan, di ba? Yung talagang mapapawaw ka dahil bukod doon sa maganda ang katawan niya, maganda din ang mukha, di ba? Bukod doon, syempre, kung paano niya in-execute yung sarili niya wearing the swimsuit, di ba? So, yan, ganun ang mga tinitingnan natin dyan. Syempre, titingnan mo din yung performance ko, sino nga ba yung kumabog, di ba? So, maraming mga kandidata kasi 77 sila. Lahat naman sila, kung ganda ang pag-uusapan, maganda silang lahat kahapon. Sobrang panalo ang mga make-upan nila. Lalo na pag tumapat sila sa tapat mo, ako nakaupo ako doon na sobrang humihinto sila doon sa harapan namin. So, kitang-kita mo talaga yung ganda. Kitang-kita mo talaga yung kaseksihan ng isang kandidata. Hindi naman lahat makinis. May mga nakikita din tayo na mga girls na hindi ganun kabongga yung skin. Pero, masasabi ko naman, bongga ang mga pes, di ba? So, yun. So, sobrang panalo. So, sino-sino ba yung mga nakita natin na kandidata na talagang masasabi natin na wow, napawaw ako? At mga napalingon si Mr. Nawat ng bonggang-bongga. So, syempre, kitang-kita ko si Mr. Nawat kasi syempre, dito ako nakaupo, doon siya sa kabila. So, kita ko kung sinusundan niya yung girls. Kasi maganda yung pwesto ko. And then, plus, tumatapat talaga sa tapat namin yung girls. So, talagang kita mo talaga ng harapan kung ito ba ay bongga. Tapos, nakikita mo din kung panalo din ba yung pasarela niya. Sobrang maganda ba talaga siya maglakad. Yung mga tipong ganon. So, ang isa sa mga nakita ko ay si Martini. Talagang si Martini talaga, she's black beauty, di ba? Pero pag tumapat na siya sa harapan mo, talagang grabe yung mukha niya. Tapos grabe yung kaseksihan niya. Ang haba ni girl, ang tangkad, sobrang panalo. Kaya hindi rin ako na-wonder kung bakit napatingin sa kanya si Mr. Nawat ng bonggang-bongga. Kasi nga, syempre, iba talaga yung charisma ni Martini, ang amo ng mga mata niya. Tapos pag ngumiti pa siya, sobrang ganda ng smile. Tapos bukod doon, ang ganda ng height. Tapos, syempre, yung kahugis ng katawan niya talagang wow! So, isa siya sa mga black beauty na talagang masasabi mo na pinakamagandang mukha. Isa dito sa mga talagang titignan mo din talaga na parang mapapawaw ka talaga sa kanya. Si Miss Grand Martinez. Bukod doon, syempre, sa mga black so gusto ko din yung beauty ni Tanzania. Yes. Kasi maganda yung styling niya, inapro niya yung hair niya, tapos ang ganda ng execution niya. Yun ang winner, yung kumbaga paano niya in-execute talaga yung rampa niya. Talagang mapapapalakpak ka, plus
ang ganda talaga ang ganda ng makeup, ang ganda ng datingan. Isa siya sa mga masasabi ko do'n, bukod do'n kay Martine, isa din siya sa mga tinitignan talaga na black beauty dito sa kompetisyon ng Miss Grand. And then, of course, hindi rin magpapahuli ang pambato ng Ghana. Yes! Si Ghana naman ay nako, winner na winner ang execution. Mula simula hanggang wakas, talagang pak, pak, pak. Kung makikita nyo siya in person, talagang ang ganda talaga ng flow ng lakad niya. Hindi ko alam kung bakit pagdating doon sa pinapanood ko, hindi ganun kabongga. Pero pagdating doon sa may grabe, ang bongga talaga yung energy niya, consistent talaga. Bukod doon kasi, pagkatapos nilang rumampa, so wala nang camera, di ba? So, narampa pa sila doon, dire-diretso papunta sa amin. Siya, consistent siya from the start hanggang doon sa pwesto namin. Talagang hindi nagbago yung wala ng camera, hindi nagbago yung galawan niya. As in talagang bongga talaga, binonggahan niya pa din. May mga nakahilera doon na sa lalakaran niya, talagang hindi siya yung parang nawala na ng energy. No, keep going talaga siya hanggang sa makarating siya doon sa amin, hanggang doon. Kaya sabi ko, palakpakan natin si Gana. Sobrang panalo. Isa siya sa mga masasabi ko, ay, itong babaeng to, hindi ako magtataka kung makakarating to sa top 5 ng competition. Kaya para sa akin, pasok siya sa banga, at feeling ko, pasok din siya sa panlasa ni Mr. Nawat. Kasi talagang ando doon nakita mo na tinitignan talaga siya. So yan, sa mga Black Beauty, ayan, si Martine, si Tanzania, at saka si Gana. Ang feeling ko, hindi ako magtataka kung papasok to sa semifinals ng Miss Grand International for 2025. At isa talaga sila sa mga nag-stand out dito sa competition. Pagdating naman sa mga ibang girls, so syempre hindi din nagpahuli ang pambato ng Guatemala. Yes, si Guatemala, ang ganda-ganda ni Guatemala, no? Talagang palaban talaga siya pagdating sa execution. Bongga talaga ang ipinapakita niya, presensya. Sobrang matalino pa to. Napanood ko yung grand talk niya. Ang galing niya sa debate. Hindi naman debate. Ang galing niyang magsalita. Ang galing ng mga answering niya. So, yon. And then, plus, kung paano siya rumampa, ay talaga namang masasabi ko, wow, 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 wow. So, yon. So, gandang-ganda ako sa kanya. Si Guatemala. Talagang masasabi ko, palaban. And then, hindi rin magpapahuli ang pambato ng Spain. Yes! Si Spain, oh my gosh, grabe. Grabe yung execution ni Spain. At ang ganda-ganda ng Spain, sa totoo lang. Oo, sobrang, oh my gosh, wala akong masabi sa beauty niya. Wala din ako masabi sa kaseksihan niya. Maliit lang siya pero proportion talaga. Yung makikita mo talaga na may shape talaga siya. Maliit talaga yung bewang niya, yung tipong ganon. Kaya sabi ko, oh my gosh, panalo. Panalo ang Spain. Oo, isa siya sa mga masasabi ko na maganda, oo, magandang candidate. So yan, si Guatemala, si Spain, at saka syempre, hindi rin mawawala sa listahan natin si Venezuela. Si Venezuela, sa totoo lang, dito sa competition ng swimwear, ay medyo mahina yung kalibre niya. Hindi ako masyado talaga masasabi mo, wow, nakakaloka. Pero, siya yung masasabi ko siya yung masasabi ko na ano ba tawag dito? Mahina yung kalibre pero siya yung masasabi ko na pasabog ng ganda. Yung less move, less effort. Oo, parang hindi niya kailangan tumambling, hindi niya kailangan mag-split, hindi niya kailangan na yung ibigay ng todo-todo. Pero kung magagawa niya yon, aba, matakot na tayo talaga sa kanya kasi siya na yan, no? Yung ganon. Pero since na tamang timpla lang yung ginawa niya, kasi binagi niya lang din talaga sa ganda niya. Kasi parang feeling ko, pag nakita mo siya, babae-babaihan talaga siya. Yung babae talaga na sobrang may ganda. Meron siyang charisma na tinatawag. Blooming.
glowing, yung mga ganon. So, yung tipong hindi ka mapapatingin doon sa pasarela niya, pero mapapatingin ka doon sa ganda niya. Hindi ka ma-amaze doon sa ipinapakita niyang performance, pero ma-amaze ka dahil ang ganda-ganda niya. Ang sarap-sarap niyang tignan. So, yan, sa Venezuela, isa talaga siya sa masasabi ko na mahigpit na kalaban dito sa competition, hindi dahil sa magaling siya sa performance, kundi dahil meron talagang grandest beauty ang Venezuela. So, kaya kahit sabihin pa natin na hindi naman siya nag-perform, talagang isasama mo siya sa listahan mo kasi aminin man natin o hindi, isa siya talaga sa mga tinitigan talaga ni Mr. Nawat dito sa competition ng swimwear competition yesterday. Maganda talaga yung mukha niya. Tapos ang putik-putik niya na parang pag nasikata siya ng araw, siya talaga yung nagkikinang talaga. So yan. Kaya sabi ko, ayan si Spain. Hindi rin mawawala, eto ha, isa dito sa mga tinignan ni Mr. Nawat, si Jamaica. Oh, yes! Si Matea Mahal. Alam niyo, sa totoo lang, itong sa MM, panalo din yung beauty niya. Sobrang na-amaze ako sa ganda niya. Oo, yung parang hindi ko ina-expect na, ay, meron talaga siyang extravaganza, charisma. Yung ganon. Sobrang ganda talaga ni Matea. Hindi naman yung parang wow na wow. Pero kasi kapag tinitigan mo siya, yung charisma lumalabas. Ando doon yung ang ganda ng mata, ang ganda ng ngiti. Pero disagree ako doon sa ayos ng buhok niya. Sinabi ko yun eh. Sabi ko, naayusin mo yung hair mo. Kasi siguro mas gumanda siya kung pinoni niyang gano'n yung hair niya. Mas panalo yun. Kasi parang pag gumalaw siya talagang gaganon yung hair, di ba? So, ako para sa akin, siguro konting styling pa para sa buhok or konting ano pa, pero yung makeup niya saka yung ano niya, kasi class yung beauty niya eh, regal, talagang regal din yung galawan niya, hindi masyadong magalaw, tama lang yung ano, parang si Venezuela, regal tignan, na meron kang makikitang extravaganza, kaya hindi ako magtataka kung makakalusot to si Jamaica sa top 20 at baka makarating pa ng top 10, Jamaica. Promise, meron siyang tinatawag na extravaganza. Ang ganda ng makeup niya yesterday. Tapos ang ganda ng ngiti, ang ganda ng mata. Mapapansin mo talaga siya. Kaya I love her. So, yon. And then, hindi rin nagpakabog si USA. Yes, si USA. Maganda din si USA. Iba din yung energy na binibigay niya. Hindi masyadong wow na wow, pero yung energy niya talagang magugustuhan mo kasi talagang Diyos ko, Latina naman pala to, di ba? So, yun, kaya hindi ako magtataka yung galawan niya talaga, galawang Latina. So, maganda din siya. Isa din siya sa mga masasabi ko, beautiful. At, hindi din nagpahuli ang pambato ng Czech Republic. Yes, si Czech Republic. Oh my gosh. Isa siya sa mga matuturi mong pinakamagandang kandidata din. Actually, si Venezuela tapos sumunod Czech Republic. Maganda talaga sila. Diyosahan talaga yung beauty nila. Panalo din yung execution ni Czech Republic. At panalo ang katawan. So, hindi ako magtataka kung siya ang tatanghaling best in swimsuit. Kasi talagang panalo talaga yung body niya. Sobrang ang kinis, mukha siyang mamahalin, Diyosa, na parang wow, panalo. From the beginning pa lang naman, di ba sinabi ko nga sa inyo, para siyang anak ng mga Barreto. Ganon yung level ng beauty niya. May class talaga. And then, ganda ng execution, panalo din. At alam mo yun, bumagay sa ano niya, sa beauty niya na may na nagiging class tignan. So yon. Kaya sabi ko, ay, Czech Republic. And then, isa sa mga siguro makakalaban niya dito sa Europe ha, ay si Spain, Czech Republic, and France. Si France hindi masyado remarkable pero iba yung presensya niya rin sa laban niya yesterday. Kaya sabi ko, ay wow, winner. And then, punta naman tayo sa Asia. Siyempre sa Asia, hindi magpapahuli ang pambato ng Indonesia.
Si Indonesia kasi, meron siyang, hindi naman ano pero maganda din kasi yung beauty ni Indonesia Ano din, regal mo matatawag na itong yung mga ganitong beauty na parang ano lang, class talaga. Oo. Kaya sabi ko, ay in fairness kay Indonesia, lumalaban. In fairness kay Indonesia, may ibinubuga. Kaya sabi ko, ay winner din. Oo. Si Indonesia. So, I love Indonesia, yung execution niya. Okay na okay naman. But I go din for Myanmar. Oo, si Myanmar, Diyos ko, talagang, hindi naman ako magtataka kay Indonesia and Myanmar kung bakit sila talagang inoobserbahan ng gusto ni Mr. Nawat. Dahil alam naman natin yung nangyari noong nakaraang taon, and then parang feeling ko, medyo focus dito si Mr. Nawat kasi syempre bagong organization. So syempre tinitignan kung tama yung pagpili nila, yung mga ganun. Pero si Myanmar may ilalaban din talaga. Bukod doon sa matalino, magaling magsalita si Myanmar, ando doon na panalo din yung kanyang performance. Kaya hindi rin ako magtataka kung lulusot tong Indonesia at Myanmar sa semifinals. And then, of course, hindi rin mawawala sa listahan natin si Thailand. Yes! Thailand, oh my gosh. Panalo ang eksena ni Thailand. Sobrang wow, 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 wow. Energy, consistency, at saka ganda ng mukha. Oo, ang ganda ni Thailand yesterday. Isa siya sa mga talagang masasabi mong remarkable performance. Bukod dun kay Japan na tumambling at imposible na hindi yan mag-remark sa inyo. Si Japan ganun din, remarkable din talaga. Kasi di ba kung lalalang tumambling tapos sabay split. But ang masasabi ko, I think si Japan kasi yung energy niya, yung attitude, maganda. Kaya sabi ko, ay parang lulusot si Japan dito. And then, ayan nga, si Thailand, isa din sa mga nagbibigay ng magandang energy at consistency sa competition na to. At talagang masasabi ko, strong contenders sa competition ng Miss Grand. So, lumalaban din si Malaysia, 'di ba? Sa Asia lumalaban din si Malaysia. Kaya lang si Malaysia, hindi ko masyado bet yung katawan. Mas I go for sa Asia, I think sino ba? Si Thailand, maganda yung katawan. And of course, magpapahuli pa ba tayo? Philippines. Yes! Si Philippines. Si Philippines, maganda ang kanyang execution yesterday. Maganda ang ipinakita niyang performance. Talagang yung velocity niya panalo. Tapos yung energy niya, as inconsistent, hindi nagbabago yung energy, tuloy-tuloy siya from the start, ang dami niyang ipinakitang galaw, parang minix niya na yung mga galaw na lahat ng Miss Grand Philippines, so nasa kanya na. And then knowing naman Emma Tiglao na talagang malakas talaga yung energy na ibinibigay talaga niya, ano talagang panalo, di ba? Kaya yung execution niya yesterday talagang clap, 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 clap. Isa siya sa mga maituturing ko talagang best of the best. Kasi maganda yung ipinakita niyang performance, and then maganda din yung ano niya. Hindi ganun kabongga yung katawan niya. So talagang performance talaga, panalo talaga siya. Hindi ko masasabing siya yung best in swimsuit. Kasi yung body hindi naman ganun ka-sexy, pero yung ibig ko sabihin hindi talaga shapy na parang masasabi mo na parang mapapawaw ka, pero yung performance talaga, performance level, yung the way kung paano niya in-execute to, ay masasabi ko winner ang Emma Tiglao. The best talaga yung ipinakita niyang performance yesterday, in fairness sa kanya. And then I hope na sana makonsistent niya na yan hanggang sa dulo. But consistency, sabi ko nga, ayun ang meron si Emma Tiglao. Consistent kasi siya, hindi siya yung parang baba, taas, hindi. Talagang tuloy-tuloy siya. Kaya panalo siya para sa akin sa execution na ipinakita niya yesterday. At isa siya sa mga talagang masasabi mo on the top, di ba? So kung hindi mo siya mag-number 1 dyan, but for sure nasa top 5 yan. Sa performance na ipinakita niya kahapon, masasabi ko nasa top 5 si Emma Tiglao. So yon, so sila yung mga napili ko na para sa akin, best performance, best body,
and of course, best execution sa competition na to na naganap yesterday sa swimwear competition. Pero ikaw ang tatanungin ko, sino ang sayo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Maraming salamat. God bless you.